Nagpahayag ang industriya ng depensa ng India ng kahandaang magtayo ng mga production lines sa loob mismo ng Pilipinas. Layunin nito na tulungan ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na maging self-reliant o hindi na kailangang umasa ng lubos sa pag-angkat mula sa ibang bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Ashish Kansal, co-chairman ng Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries Defense Committee, na ang mga tagagawa ng India ay handa na magbenta ng mga sistemang ginagamit ng sandatahang lakas ng India at mag-set up ng lokal na produksyon upang matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas. Ang hakbang ay dumating habang ang Pilipinas ay naglalaan ng humigit kumulang $35 bilyon, 2 trilyon pesos sa susunod na dekada para sa mga barkong pandigma, missiles at iba pang mga platform, na pangunahing nagmula sa South Korea, Israel at US, upang palakasin ang pagpigil sa gitna ng mga tensyon sa China sa South China Sea. Hindi lamang pagbebenta ng armas ang inaalok ng India, nais din nilang makipagtulungan sa pagbuo at paggawa ng mga kagamitan kasama ang mga lokal na kumpanya sa Pilipinas. Kasama sa plano ang paglilipat ng teknolohiya at kaalaman, blueprint, upang sa hinaharap ay kayanan ng Pilipinas na mag-maintain o mag-upgrade ng sarili nitong mga armas. Ang Pilipinas, partikular ang Philippine Army at Philippine Marine Corps, ay seryosong tumitingin sa Akash 1S, isang upgraded version, upang mapalakas ang kakayahan sa air defense. Gagamitin ito para protektahan ang mga BrahMos anti-ship missile systems na binili rin ng Pilipinas mula sa India. Ang Akash ay isang medium-range, mobile surface-to-air missile defense system na binuo ng India. Ito ay idinisenyo upang protektahan ang mga mahahalagang lugar, vulnerable areas, at hukbo laban sa mga banta mula sa himpapawid tulad ng mga fighter jet, cruise missile, at drones. Ang karaniwang Akash system ay may range na hanggang 25 kilometro hanggang 30 kilometro. Kaya nitong tumakbo sa bilis na Mach 2.5, mahigit 2.5 beses na mas mabilis sa tunog kayang sabay-sabay na tumarget ng maraming banta, simultaneously engage multiple targets. Ang buong sistema, ang missile launcher, radar, at control center, ay nakamount sa mga sasakyan, mobile, kaya madali itong ilipat-lipat, cross-country mobility. Kasama sa mga potensyal na partnership ang larangan ng shipbuilding, paggawa ng barko, aerospace, cyber systems, at defense electronics. Pagpapatayo ng mga pasilidad para sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga kagamitang nabili na mula sa India. Ang lokal na produksyon ng mga missiles at iba pang armas ay magsisilbing malakas na babala at proteksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas laban sa mga agresyong panlabas. Kamakailan lamang ay nagsagawa ang militar ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan ng pinagsamang naval at air drills sa West Philippine Sea at sa mga katubigan malapit sa Batanes, na malapit sa Taiwan. Ang aktibidad na ito, na tinatawag na 15th Multilateral Maritime Cooperative Activity, MMCA, ay ginanap noong ika-20 hanggang ika-26 ng February ngayong taon. Ang drills ay hindi na lamang limitado sa South China Sea, umabot na ito sa hilagang bahagi ng Luzon upang masubok ang depensa sa mga pangunahing international shipping routes. Pinadala ang BRP Antonio Luna, FF-151, BRP Gabriela Silang ng Coast Guard, mga FA-50 fighter jets,
at iba pang aircraft ng Air Force. Kasama ang guided missile destroyer na USS Dewey, DDG-105, at isang P-8A Poseidon patrol aircraft. Nagpadala ang Japan Maritime Self-Defense Force ng isang P-3C Orion Maritime Patrol aircraft. Sa gitna ng pagsasanay, namataan ang mga barkong pandigma ng Chinese Navy, kabilang ang isang Jiangkai II-class missile frigate at ang guided missile destroyer na Hefei 174, na sumusunod at nagmamasid sa aktibidad ng tatlong bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Samantala, tinatapos na ng Pilipinas at China ang mga detalye para sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding, MOU, sa pagitan ng kani-kanilang Coast Guard. Layunin nitong bawasan ang tensyon at iwasan ang mga aksidente sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Inaasahang magkakaroon ng kooperasyon sa pagpapatrolya, search and rescue, at paglilinis ng kapaligiran, environmental cleanup, sa halip na mauwi sa banggaan ang mga barko. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, ang MOU ay magsisilbing hakbang upang magkaroon ng tiwala sa isa't isa at maayos na mapamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan sa dagat. Maraming Pilipino ang nagpapahayag ng pagdududa o pagtutol, sa pangambang magamit lamang ito ng China upang gawing legal ang kanilang presensya sa teritoryo ng Pilipinas. Ang relasyon ng Pilipinas at India sa missile defense ay nakapokus sa estratehikong kooperasyon, kung saan ang Pilipinas ay naging unang export market ng India para sa BrahMos supersonic cruise missiles. Ang $375 milyong kasunduan, 2022, ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa maritime defense, habang tinatalakay din ang iba pang teknolohiya tulad ng Akash Air Defense System.